Good afternoon mga brother. Ngayon ay Sunday at pupunta tayo ng Central Luzon Link Expressway. Silipin ulit natin kung ano ng update doon sa kulang na off-road na sinisemento nila dati. Tignan natin kung tapos na. So ang kwento bali nito, para mabigyan ko kayo ng background kung bakit ako nagbibigay ng update dito sa expressway na Central Luzon Link Expressway, ay dahil po doon sa mga magsasaka dati na nagrereklamo patungkol nga doon sa bayad sa kanila na kulang. So bali binayaran sila ng 50% lang, tapos hindi na nasundan. Umabot na ng 6 years. Tapos yun na nga, nagpo-protesta na yung ibang magsasaka dyan. At ang ginawa nila doon sa may bandang Aliaga, tinambakan nila yung part ng expressway para walang makadaan. So yung part na tambak na yun, katabi lang nun yung rough road na titignan natin ngayong araw. Sabi sa akin nung magsasaka nun, kung sakaling hindi nyo pa napapanood yung video ko na yun, ang kondisyon nila ay hanggat hindi sila nababayaran ng kompleto, or hanggat hindi nakipag-usap sa kanila kung sino man yung nararapat na makipag-usap sa kanila para masettle yung kulang na bayad, ay hindi sila aalis doon, hindi nila aalisin yung tambak para daw hindi mapakinabangan ng publiko yung expressway na yan, dahil nga malaking lupa ang nakuha sa kanila. Ang masakla pa doon ay sila yung nagbabayad ng tax or amilyar. Siyempre masama sa loob nila yon. At naiintindihan naman natin kung bakit nga naman, di ba? Eventually, siguro nung na-vlog ko yon, after 3 months siguro, ay tinanggal nila yung tambak na harang doon sa expressway. Kasunod na rin yung pagtanggal sa tambak, ay inopen na rin nila yung expressway na yun hanggang nung una hanggang Cabanatuan, pero eventually hanggang San Juan na lang yung binuksan, San Juan exit. Pero anyway, ang importante dito ay makita natin kung ano na nga bang estado doon sa, or update doon sa pagsesemento or pag-aayos doon sa part ng rough road na about 200 to 300 meters. Maiksi lang naman, pero mas maganda kung nababantayan natin yung mga ganyang proyekto para magbigay update din sa mga kababayan natin na gustong dumaan dyan. Napaka-tricky nun kasi yung dulo ng tarmac, pababa kasi yun pag ganyan. So sakto yung pagbaba na ganyan, rough road na yun, kadugtong niya. Kaya pag medyo mabilis-bilis yung takbo mo, sesemplang ka dun kung nakamotor ka. Sa mga naka 4 wheels, mas safe ng konti, pero syempre kakalampagan yung pang ilalim nila dyan dahil medyo mataas din kasi yung dulo ng tarmac. Delikado yun dati. So tignan natin ngayon kung ano na nga bang ginawa nila, kung sinemento ba nila o binuhusan nila ng asfalto o kung ano man. So ito naman yung SCTEX kung saan tayo pumasok kanina, dun sa may Tarlac entry. Tapos dito tayo kumanan para makapasok dito sa CLLEX. So dire-diretso yan, kukonect yan ng NLEX, or maaari kayong kumonekta rin papunta ng Zambales. Pag mag-exit kayo ng SCTEX at gusto nyo pumunta dito, dyan naman kayo magagaling. Konekta na kayo dito. Uy, may mga passenger na bus na dumadaan din dito. Dati wala yung mga yan eh. Buti nga malinis na dito. Palibasa napakadami nang dumadaan dito. So dito naman ngayon sa unahan natin, yung may humps dati. Isa rin to sa sinama ko sa vlog eh, may humps. Meron pa rin konting bukol pero hindi na katulad dati, na talagang tatalbog kayo dyan. Ayan, tapos dito rin meron. Wala na yata to.
Yan. Wala na, konti na lang, konting bukol na lang, clean up nila. Dati dito nung sobrang sukal dito sa gilid, may mga nasasagasaan ditong mga ibon, ahas, halo-halo. Mga pusa, mga halo-halong nasasagasaan dito. Nakahandusay na lang sila dyan sa may kalsada. Chill ride lang tayo para mas makakita nyo yung kalsada. Malinis na. Malinis na. Yun nga lang, banda rito walang laybay to mga brother. Mula Tarlac City hanggang sa may Aliaga, wala akong nakikitang laybay. Hindi ko lang sigurado, baka balang araw maglalagay sila dyan sa tabi ng mga overpass. Sana nga. Medyo maiksi lang naman kasi yan, 16 kilometers mula Tarlac City hanggang dyan sa may Aliaga exit. Pero I mean, just in case lang, di ba, na may masiraan. O nga pala, gamit natin ngayon si Domen R400. Yan, para matanggal naman yung mga kalakalawang nya. Kasi na-stock na to ng 8 months. Hindi naman siya totally stock kasi pinapa-andar-andar ko naman to sa bahay. Pero yung napapatakbo ng mga ilang kilometro, hindi siya ganun. Last na nagamit ko to, I think nung sa may San Jose, nung tinignan namin yung motocross. Ang tindi ng mga palayan dito sa Nueva Ecija, no? Third crop na yan mga brother. Ibig sabihin pangatlong tanim na yan. Kahit summer may tanim sila. Banda rito at least, parang maganda yung patubig dito eh. Ayan, no? The rice capital of the Philippines. Ito yung mahabang tulay. This is around 1.2 kilometers. Isa na to sa pinakamahabang tulay na nadaanan ko. I think kasing haba na ito yung tulay doon sa may bandang Bustos, doon sa may Plaridel Bypass Road sa Bulacan. Or mas mahaba lang doon ng konti siguro. Okay naman. I think yung preno yung kanina. Gumagano siya. Ito muna tayo. Ang init na, hindi pa summer to ha. Actually, itong season na to, dapat ito na yung pinakamalamig na panahon ng buong taon. January tsaka February. Pero yung kapaligiran natin dito, green na green, berdeng berde dahil nga sa mga tanim na mga palay. Nakakabilib lang talaga tong Nueva Ecija, ano? Talagang nasusustain nila yung pagtatanim ng palay kahit summer ata, kung di ako nagkakamali, mayroon yan. Ayan, pag parating ng summer, lalong mas malinis itong tignan dahil minsan sinusunog nila yung mga talahib dyan sa gilid. Yung service road kasi dyan, yung papunta ng La Paz, Saragossa, Aliaga, medyo traffic kasi yan. At saka maraming sirang part ng kalsada. So malaking kaibsan din dun sa dami ng sasakyan na dumadaan dyan dahil nga binuksan ito. So yung mga gumagawa dyan ng kalsada, nagre-repair, mas makakapag-focus sila dahil nga mas konti ng sasakyan ang dumadaan. At ito naman ngayon yung overpass papunta ng Saragossa, papuntang kanan. So ngayon mga brother, pwedeng dumaan dito yung mga lower displacement na mga motor. May tricycle pa nga, yun o. Karamihan kasi na dumadaan dito mga naka-tricycle ay yung mga may-ari ng sakahan dito sa gilid ng expressway. Ito naman yung Aliaga exit. So dito lang sa taas ng konti, nandito yung rough road. Eto dito nagsisimula mga brother. Ayan, nalagyan na nila ng asfalto at tambakan na nila sa kabila. Pero dito sa bandang Tarlac City bound ay off-road pa rin. Pero mas matino na ngayon kumpara dati. Ito halos flat na nga eh. Dati talagang roller coaster din to. Literal na roller coaster ang magdumaan dito.
Na-flat na ng konti. Kailan kaya babuksan to sa kabila? Hindi ko lang sigurado ang curing ng nilagay na yan. Umabot ng 1 buwan. Or baka mahigit pa. Yan o, mataas siya, di ba? By the way guys, tarmac ang style na ito. Walang semento yan. Kumbaga diretsong buhos ng asfalto. Doon sa ibang bansa, uso yung ganyan eh. Hindi na kailangan ng semento. Sa Pinas kasi, dahil nga sa weather natin, na laging umuulan, syempre, the best pa rin kapag may semento sa ilalim. Para mas matibay. Kasi ang ending niyan kapag halimbawa sa bundok mo gawin yan, ako, maanod-anod lang yan. Doble gastos pa. Dito bali yung tambak dati na nilagay ng mga magsasaka. Tapos eventually yun nga tinanggal na. So iniisip ko tuloy na baka may settlement nang nangyari, kaya binuksan din nila yung kalsada. Kasi ang sabi sa akin ng magsasaka nun na hindi sila aalis hanggat hindi sila nababayaran. Siguro nga nabayaran nila na sila. Wala na rin naman akong update kina kuya, yung mga nagbabantay dito, dahil hindi ko rin naman nakuha actually yung mga details nila, yung pangalan, contact number o kung ano man. Kaya wala na rin akong update kung ano nangyari sa kanila or kung nabayaran ba sila o hindi. Ito na, balik tayo dito sa kabilang lane. Dinivert lang tayo para maprotektahan yung bagong latag na asfalto. Subukan nating dumaan papunta ng Cabanatuan. Cabanatuan 4 kilometers mula dito. Ang lapit na, di ba? Kaya kung takbuhin yan mula Tarlac City hanggang sa Cabanatuan ng 12 minutes. Ganun kabilis. Ayan, so dito mag-exit ngayon bandang San Juan. Ito ba, may barikada nga papunta ng Cabanatuan. Binuksan nila. Wait lang ha. Tayo. Due to ongoing road construction. O tara, silipin lang natin. Bukas naman eh. Pwede naman tayong bumalik. Ba't may tricycle dito? Saan siya mag-exit? Sarado yan. Or minumove nila yung plastic barrier. Sa pang overpass. Ginagawang tambayan to ng mga siklista eh. Palibasa yung mga siklista, pwede nilang buhatin yung mga bike nila. Kaya pwede sila dito. Ayan siklista. Mga nag-e-ensayo. Malapit na tayo sa dulo. Para may pakita ko rin sa inyo yung karugtong na ito. I think yung mula dito sa Cabanatuan naman papunta ng San Jose City, Nueva Ecija, ay wala pang nagagawa. Hindi ko lang sigurado kasi hindi ko na rin nasisilip yan. Kung meron man, malamang maiksi pa yan. Kasi ang plano nito guys ay mula Tarlac City papunta dito sa Cabanatuan. Tapos mula dito naman sa Cabanatuan papunta siya ng San Jose City, Nueva Ecija. Expressway Networks. I think sinisimulan na nilang gawin yung kadugtong niya. Pero sana yung daan niyo papunta dito dati. Dito pa diretso po yan. Ay, pwede na. Papunta na ron. Okay. Sige. Iba na pala yung daan mga brother. Dati kasi, teka lang dati kasi yung kalsada dito yon, paikot, pababa, papunta ron. So ito na nga, ginagawa na nila itong kadugtong niya, part ng kalsada. Dati kasi ito, palayan to. Part na to, tsaka may sapa, parte ng sapa dito. So sa ginawa nilang kalsada, pababa, paikot dito. Tapos ngayon, padiretso na lang. Kukonekta na tayo dyan sa Felipe Vergara bypass road. Galing na, okay na. Panalo na to. Pag natapos to ngayong summer, abay
Hallelujah na tayo dyan. Sobrang bilis na talaga ng biyahe. O yan, konti na lang. Kunting tambakan na lang to. Buti diniretso ko dito mga brother, dahil buong akala ko hindi na itutuloy ito eh. So ito na nga, natambakan na nila yung pinakamalalim na part ng palayan na to dati. Yan naman ngayon yung bypass road, Felipe Vergara. Bypass road po yan ng Cabanatuan, para hindi na kayo dumaan mismo sa sentro, sa city. I think kasya pa naman yung gasolina ko. Tingin-tingin na lang tayo dito, pwedeng pagmeriendahan. Ay, may halo-halo mga brother. May halo-halo. Halo-halo with ice cream, 60 pesos. Pwede. Sobrang lalim nito dati. Napakalalim nito dati. Pero natambakan nila. Sobrang daming tinambak dito. Marami-raming batong tinambak. Ganyan lang pag nag-drive ka dito ng gabi. Sobrang daming insekto. Isarado mo yung visor mo. Lahat yan tatama sa visor mo. Yan, so magdahan-dahan kayo dito kasi biglang baba yan. O, dito pa lang oh. Boom! Ito biglang baba rito. Dahan-dahan. Yan. Anyway, yan po ang pakay natin dito. Update dito sa Central Luzon Link Expressway. Kabilang side ay tapos na. Inaantay na lang yung tamang oras kung kailan bubuksan yan. Hindi ko rin alam kung kailan. Buti na lang tinuloy ko doon sa pinakadulo papunta ng Cabanatuan, dahil kung hindi ko pinuntahan yun, hindi ko rin malalaman na inayos na pala nila yung dulo niya. So yun guys, ang update natin dito sa Central Luzon Link Expressway mula Tarlac City hanggang sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Etong ang haba ng kalsadang to ay aabot ng around 20 plus kilometers mula Tarlac City hanggang sa Cabanatuan. At yun nga, good news, dahil part ng kalsada dun sa dulo sa may Cabanatuan side ay tinatambakan na. So again guys, maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. Mike Solo Riding Adventures signing out.